Ezra, Kabanata 6. Nagpalabas nga ng isang utos si Haring Dario na saliksikin ang mga kasulatan ng kaharian na nakatago sa Babilonia at sa lungsod ng Ekbatana sa palasyong nasa lalawigan ng Media, natagpuan ang isang kasulatan na ganito ang nakasulat. Nang unang taon ng paghahari ni Ciro, nagpalabas ito ng isang utos na muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem upang dooy mag-alay at magsunog ng mga handog. Kailangang ang templo'y 27 metro ang taas at 27 metro rin ang luwang. Ang bawat pundasyon nito'y dapat na 3 patong ng malalaking bato at sa ibabaw ng mga ito'y ipapatong naman ang isang troso. Lahat ng kaukulang bayad dito ay kukunin mula sa kabangyaman ng hari. Ang mga gintot pilak na kagamitan sa templo ng Diyos na dinala ni Haring Nebuchadnezzar sa Babylonia ay dapat ding isauli sa pinaglagyan nito sa templo sa Jerusalem. Nang mabasa ito ni Haring Dario, gumawa siya ng liham bilang sagot kay Tatenai at sa mga kapanalig nito. Kay Tatenai, na gobernador ng kanluran ng Euphrates, kay Setar-Bozenai, at sa mga kasamahan nilang pinuno sa kanluran ng Euphrates. Huwag na kayong makialam diyan. Hayaan ninyong ipagpatuloy ng gobernador at ng pinuno ng mga Hudyo ang pagtatayo ng templo ng Diyos sa dati nitong kinatatayuan. Iniuutos ko ring tumulong kayo sa gawain ito. Ang lahat ng gastos dito ay kunin ninyo sa kabangyaman ng kaharian na mula sa mga buwis ng kanluran ng Euphrates. Dapat nabayaran agad ng husto ang mga taong ito upang hindi maantala ang gawain. Kailangang araw-araw kayong magbigay ng lahat ng mga hinihingi ng mga pari sa Jerusalem, gaya ng batang toro, lalaking tupa, at kordero na sinusunog bilang handog sa Diyos ng kalangitan, pati na trigo, asin, alak, at langis. Gawin ninyo ito upang patuloy silang makapag-alay ng mababangong handog sa Diyos ng kalangitan, at upang lagi nilang ipanalangin na pagpalain ang hari at ang mga anak nito. Ipinag-uutos ko rin na parusahan ng sinumang sumuway o magtangkang baguhin ang utos kong ito. Isang biga ang huhugutin sa kanyang bahay. Patutulisin ang isang dulo nito at itutuhog sa katawan ng taong iyon. Ang kanyang bahay naman ay gagawing isang bunton ng basura. Pinili ng Diyos ang Jerusalem upang dooy sambahin siya. Kaya pabagsakin nawa niya ang sinumang hari o alinmang bansa na susuway sa utos na ito at magtatangkang wasakin ang templong ito ng Diyos sa Jerusalem. Akong si Dario ang nag-uutos nito, kaya't dapat itong lubusang ipatupad. Lubos ngang ipinatupad ni Tatenai na gobernador at Setar-Bozenai, pati na ng kanilang mga kasamahang pinuno, ang ipinag-utos ni Haring Dario. Patuloy namang nagtrabaho ang pinuno ng mga Hudyo, at malaking bahagi na rin ang kanilang nagagawa dahil pinapalakas ng mga propetang sina Hagay at Zacarias ang kanilang loob. Tinapos nila ang pagtatayo ng templo ayon sa utos ng Diyos ng Israel at ipinatupad ni Ciro, Dario at Artaxerxes na magkakasunod na naging mga hari ng Persia. Nang 3 araw ng 12 buwan, sa 6 na taon ng paghahari ni Dario, natapos nila ang pagtatayo sa templo. Ang buong sambayan ng Israel, mga pari at levita, at ang lahat ng bumalik mula sa pagkabihag ay masayang nagdiwang sa pagtatalaga ng templo ng Diyos. Sa pagtatalagang ito, nag-alay sila ng 100 toro, 200 tupang lalaki, at 400 kordero. 12 kambing na lalaki naman ang inihandog nila para sa kasalanan ng buong Israel. Isa para sa bawat lipi ng Israel. Inilagay nila ang mga pari at levita sa kani-kanilang tungkulin
para sa paglilingkod sa Diyos sa templo sa Jerusalem, gaya ng nakasulat sa aklat ni Moises. Pagsapit ng 14 na araw ng unang buwan ng sumunod na taon, ang Pasko ay ipinagdiwang ng mga bumalik mula sa pagkabihag. Sama-samang nilinis ng mga pari at levita ang kanilang mga sarili ayon sa kautusan. At pagkatapos ay pinatay na nila ang mga korderong pampaskwa para sa mga bumalik mula sa pagkabihag, para sa kanilang mga kapwa-pari at para sa kanilang sarili. Ang mga handog ay kinain ng buong sambayanan ng Israel na bumalik mula sa pagkabihag. Kasalo nila ang lahat ng taong nakipagdiwang sa kanila, mga taong tumalikod na sa mga paganong gawain ng mga naninirahan sa lupaing iyon upang sambahin si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa loob ng 7 araw ay masaya nilang ipinagdiwang ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tumulong sa kanila ang hari sa pagpapatayo ng templo ng Diyos ng Israel. Punong-puno sila ng kagalakan dahil niloob ni Yahweh na magmalasakit sa kanila ang hari ng Assyria.